Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Senator Leila de Lima, bigong makakuha ng temporary restraining order sa arrest warrant ng Muntinlupa Regional Trial Court. Oral arguments sa petisyon ng Senadora, itinakda ng Korte Suprema sa March 14. Mga mambabatas na miyembro ng Liberal Party nagpulong matapos ang balasahan sa Senate Committee Chairmanship, posisyon ng partido sa panukalang ibalik ang death penalty at pagkala sa supermajority coalition sa Kamara, pangunahing agenda. AFP Joint Task Force Sulu, binabantayan na ang lugar na posibleng pinagtapunan sa mga labi ng Aliman na pinugutan ng bandidong Abu Sayyaf. Operasyon ng buong Panda Coach Tourist Bus Fleet sinuspinde ng LTFRB kaugnay ng aksidente sa Tanay Rizal. Common Fund, planong buuin ng Besling College, Harana at Panda Coach Bus Companies para sa mga nasugatang biktima. Philippine Drug Enforcement Agency pabor na muling maibalik ang sinuspinding anti-drug operation ng PNP kasunod ng muling paglipanan ng bentahan ng droga sa mga lansangan. Una sa ating mga balita ngayong hapon, nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang magkahiwalay na aksidente sa motorsiklo at tricycle sa Cavite at Intramuros sa Maynila. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Magkatuwang na nilapatan ng First Aid ng UNTV News and Rescue Team at MMDA Rescue ang 40 anyos na rider na si Nasher Sapno matapos sumadsad ang minamanehong motorsiklo sa Bonifacio Drive sa Intramuros, Maynila kaninang alauna ng madaling araw. Ayon sa mga nakakita sa pangyayari, mabagal ang takbo ng motorsiklo ng biktima nang bigla itong sumadsad at tumama sa Center Island. Kaso yung malakas yung pagkabagsak kasi narinig namin doon sa kabila. Sa kabila ng suot na helmet ay nagtamo pa rin ng sugat sa ulo at posibleng bali sa kaliwang braso ang biktima. Ang MMDA Rescue na ang nagatid kay Sapno sa Philippine General Hospital. Samantala, tinulungan naman ng UNTV News and Rescue Team ang tricycle driver na si Crisanto Paz matapos bumangga sa isang puno sa Bacoor City, Cavite kahapon. Kwento ni Mang Crisanto, inaayos niya ang tarapal ng bubong ng tricycle habang nagmamaneho nang bigla itong tumakip sa kanyang mukha. Dahilan upang hindi niya na makita ang kalsada at bumangga sa puno. Matapos napatan ng pangunang lunas ang mga gasgas sa kaliwang binti at magkabilang paa ni Mang Crisanto ay tumanggi na itong magpahatid pa sa ospital. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Hindi naman naglabas ng Temporary Restraining Order o TRO ang Supreme Court pabor kay Senadora Leila de Lima kaugnay ng kinakaharap nitong kasong illegal drug trading. Sa halip ay pinasasagot muna ng korte sa petisyon ang judge na nagpa-aresto at nagpakulong sa senadora. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Bigo si Senador Leila de Lima na makakuha ng agarang remedyo sa pagpapaaresto at pagpapakulong sa kanya ng Muntinlupa Regional Trial Court dahil sa kasong illegal drug trading. Kahapon, nagpetisyon sa Korte Suprema ang mga abogado ni de Lima at hiniling ang agarang paglalabas ng status quo ante order upang pawalan ng bisa ang arrest warrant at commitment order na inisyu ni Judge Juanita Guerrero ng Muntinlupa RTC Branch 204. Ngunit sa adbang session ng Supreme Court kanina, nagpasya ang mga maestrado na pasagutin muna sa petisyon si Judge Guerrero. Hinihingan din ng komentaryo si PNP Chief Ronald De La Rosa at ang hepe ng PNP Custodial Center kung saan kasalukuyang nakadetain ang senadora. The court directed the respondents to submit their comment to the petition and the application for temporary restraining order and or SQA within a non-extendable period of 10 days from today or until March 10, 2017. Iniutos din ng Korte Suprema na dinggin ang petisyon ni de Lima sa oral argument sa March 14, alas 2 ng hapon. Bukod sa pagpapawalang bisa sa arrest order, hinihiling din ng mga abogado ni de Lima na maglabas ang SC ng temporary restraining order upang patigilin ang proceeding sa kaso. Giit ng kanyang mga abogado, illegal ang pag-aresto at pagpapakulong kay de Lima dahil minadali ng huwes ang pag-issue ng arrest warrant kahit nakabinbin pa ang kanilang motion sa pagtutol sa poder ng RTC na hawakan ang kaso.
kaso. Malinaw din nila na inimbento lamang at walang basehan ang kasong illegal drug trading laban kay De Lima dahil wala man lang detalye sa demanda kung anong klaseng droga ang ibinenta, gaano karami at sino-sino ang pinagbentahan. Kung totoo man nila ang mga paratang na tumanggap ng pera si De Lima mula sa mga drug lords sa New Bilibid Prison, hindi illegal drug trading kundi bribery o kaya extortion ang dapat na ikaso sa kanya. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Nagpulong ngayong araw ang mga miyembro ng Liberal Party o LP kung saan pangunahing tinalakay ang pagpapalakas ng posisyon ng partido kontra sa pagpapasa ng Death Penalty Reimposition Bill. Ito ang balita ni Nel Maribuho. Nanawagan na si Liberal Party President Senator Francis Pangilinan sa kanilang mga miyembro na suportahan ang posisyon ng partido laban sa pagpapasa ng controversial na Death Penalty Reimposition Bill. Ito ay sa gitna na rin ng nalalapit na botohan para sa pagpapasa sa House Plenary ng proposed bill. Ang posisyon ng Liberal Party ay tutol tayo sa death penalty. Ito ang posisyon ng partido at hinihiling natin sa ating mga miyembro na suportahan ang posisyon na ito. Ayon naman sa ilang LP congressmen, ito ang dapat na mapagkaisahan ng partido sa ngayon. But individually, merong mga kasama na sang-ayon sila sa death penalty. So yun ang kinakailangan siguro nilang iproseso dahil merong party position na. Ang opinion ni Presidente, we wanted to be constructive. We wanted to be supportive. Ayon naman kay Albay Representative Edsel Lagman, maglalabas ang partido ng matibay na posisyon sa usapin matapos ang botohan sa plenaryo. Tatlong LP congressmen rin anya ang nagpahayag na handang magbitiw sa chairmanship ng ilang komite upang manindigan sa kanilang pagtutol sa Death Penalty Reimposition Bill. Handa namang suportahan ng Chairman Emeritus ng LP na si dating Pangulong Benigno Aquino III anuman ang mapagdesisyonan ng grupo. It's the party president who will articulate the party position. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Pinag-aaralan naman ng mga kongresistang miyembro ng Liberal Party kung mananatili pa sa mayorya matapos ang balasahan sa committee chairmanship sa Senado kahapon at paglipat ng LP Senator sa minority bloc. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Nagpulong ang mga miyembro ng Liberal Party ngayong araw matapos ang nangyaring pagpapatalsik sa committee chairmanships sa ilang miyembro nito sa Senado kahapon at paglipat sa minority. Kabilang sa mga dumalo sa 3 oras na meeting, sina LP Senator Francis Pangilinan, Senators Franklin Drilon, Bam Aquino, Representative Teddy Bagilat, Kit Belmonte, Egay Erese, former Congressman Erin Tanyada, dating Pangulong Benigno Aquino III at Vice President Leni Robredo. Bukod sa death penalty ay pinag-usapan din ang kung lilipat na ba sa minority group ang mga miyembro nito sa House of Representatives. Napagkasunduan ng partido na bigyan ng panahon ng kanilang mga miyembro na mag-isip sa kanilang magiging desisyon. Medyo nagkaroon ng mahabang diskusyon dito at iba ang kondisyon sa House, iba ang kondisyon sa Senate. But in consideration also of the debates sa death penalty at yung pagboboto, we have postponed the decision on the matter of whether or not the contingent of the Liberal Party in the House will leave the majority until after the death penalty debates have been completed. Ayon kay Congressman Teddy Bagilat, mas magiging malinaw ang patutunguhan ng kanilang mga kasama sa magiging resulta ng botohan sa death penalty. Definitely, kung ayaw na sila ng administration na kasapi pa rin dun sa majority coalition, they'll probably join the minorities. Ayon kay Representative Kit Belmonte, sa ngayon ay nasa 32 ang miyembro ng Liberal Party sa House of Representatives kung saan ang 5 ay nasa minority na. Nakahanda naman anya ang mga miyembro ng partido sakaling tanggalin din sila sa chairmanship. I'm sure any member of the LP, when he takes his principal position, he's willing to accept the consequence. Ayon sa partido, susuportahan naman nila ang mga mabubuting panukala ng administrasyon, subalit tututulan ang mga sa tingin nila ay makasasama sa bayan. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Pinagpaliban muna ng Senado ang ilang mga pagdinig kasunod ng pagpapalit ng chairmanship ng ilang komite. Itinanggi naman ng mga senador mula sa majority bloc na pakana ng Malacanang ang pag-aalis ng committee chairmanship sa ilang miyembro ng Liberal Party. Ito ang balita ni Joyce Balancio.
Inabsuelto ng ilang majority block senators ang Malacanang sa nangyaring pagbabago sa Senado kahapon. Ayon kay Senator Manny Pacquiao na siyang nagmanifesto laban sa Liberal Party senators, walang pamumulitikang nangyari at matagal na nilang pinag-isipan ang ginawang hakbang dahil sa salungat na pananaw ng LP sa majority block. Inamin rin ni Senator Pacquiao na nagkaroon ng pulong ang mayorya sa kanyang bahay noong Linggo ng gabi kung saan 16 na senador ang pumunta upang pag-usapan ang napipintong hakbang. Ngunit iginiit ni Senator Pacquiao, walang kinalaman ang Malacanang sa naging aksyon ng majority block. Itinanggi rin ni Senator Cynthia Villar ang alegasyon ng LP senators na bunga ito ng kanilang partisipasyon sa commemoration ng EDSA People Power 1 noong Sabado. Ayon naman kay Senate Majority Leader Vicente Soto III, masyado na kasing nahahati ang mayorya dahil sa ibang pananaw ng LP sa mga issue. Ang gusto natin, maging ang Senado pro-country, pro-people. Hindi anti-Duterte, hindi pro-Duterte. Yun ang gusto natin. Ang nakikita kasi nung aming mga kasama sa majority, yung kinilos nung aming mga ibang kasama dati, na ngayon nasa minority, ay anti-Duterte. Itinanggi naman ni Liberal Party President Senator Francis Pangilinan ang sinabi ni Senate President Coco Pimentel na nagiging balakid ang LP senators sa pag-usad ng makahalagang panukalang batas sa Senado, kaya't tinanggalan na lang sila ng komite. We disagree, no? Yung legislative agenda kasi ng Senado, kung titingnan natin, sa, if I'm not mistaken, 24 na mga committee reports being defended on the floor, 17 are LP, no? Committee reports. So, paano mo masasabing kami ang nag-hamper? Kami nga ang pinakamaraming nakahain na committee reports dito sa floor. Winelcome naman ni Senator Antonio Trillanes IV ang LP senators sa minority block at sinabing mas lalakas ang minorya ngayong kasama na sila. Obviously, na siya, no? Nawala yung independence ng Senado. Nadidiktahan siya ng mga kagustuhan ng iba't ibang mga senador na nakadikit kay President Duterte. So, it's sad. Naharal naman bilang minority floor leader si Senator Franklin Drilon, habang assistant minority floor leader naman si Senator Pangilinan. Nagpadala na rin na sulat si Senator Laila De Lima na formal na rin siyang umaalis sa mayorya upang sumama na sa minority block. Samantala, kinansela muna ang mga committee hearings bukas ng Commission on Appointments at ang plenary session ng Senado bilang transisyon sa bagong komposisyon ng Senado. Kabilang sa mga maantala muna ang confirmation hearings at interim appointment ni Secretary Gina Lopez bilang kalihim ng Department of Environment and Natural Resources at ni Secretary Leonor Briones bilang kalihim naman ng Department of Education. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Tatapusin ng Technical Working Group ng Mining Industry Coordinating Council sa loob ng 3 buwan ang gagawing review sa kautusan ng DENR na ipatigil ang operasyon ng ilang minahan na umano'y nakakapinsala sa kalikasan. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Hindi minamadali ng binuong Technical Working Group ng Mining Industry Coordinating Council o MICC ang gagawin itong pagsisiyasat sa kautusan ng Department of Environment and Natural Resources na ipasara at suspindihin ang mining operation ng 28 kumpanya na umano'y lumalabag sa batas sa pagmimina at pangangalaga sa kalikasan. Ayon kay Finance Secretary Carlos Sani Dominguez, ang co-chairperson ni Environment Secretary Gina Lopez sa MICC, maaring abuti ng 3 buwan ang gagawing mining audit review. You know, there are, I think, at least 75 contracts that have to be reviewed. And, you know, some of these contracts are very thick and then they will have to visit. So, you know, we will take a deliberate approach to this thing. We're not rushing it. Sa Biyernes muling magko-convene ang Technical Working Group ng MICC upang pag-usapan ng sistema at budget ng gagawing review. Giit ni Secretary Dominguez, kailangang maipakita sa publiko na pinag-aralang mabuti ng DENR ang closure at suspension order nito sa ilang mining operations, bagamat kumpiyansa siyang dumaan ito sa tamang proseso. I'm sure Secretary Designate Lopez has made sure that her staff
did the due process, but since it is very controversial, I think it's important for the public, particularly the mines and the municipalities who are affected, to know that this indeed are true. Samantala, itinanggi naman ni Finance Secretary Dominguez na may kaugnayan siya sa anumang mining companies ngayon. 2 beses lang umano siyang na-engage sa minahan noong taong 2003 nang siyang Chief Executive Officer ng isang copper smelting company at noong 2006 nang maanyayahan siyang i-rehabilitate ang Rapu-Rapu Albay. Gayunman, hindi naman niya itinangging may shares of stocks pa rin siya ng isang mining company na nakadeklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN simula pa noong 1967. That was a gift to my grandson from my mother. I think it was 5,000 shares to my son, and we haven't transferred it to his name yet. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Pabor naman ng ilang lokal na opisyal sa Oriental Mindoro sa desisyon ni DENR Secretary Gina Lopez na ipasara ang nickel mining operation sa kanilang lugar dahil sa umano'y idinudulot nitong pinsala sa kalikasan. Ito ang balita ni Sherwin Kulubong. Suportado ng matataas na opisyal ng Oriental Mindoro ang pagpapatigil ng mining operations ng Department of Environment and Natural Resources sa bansa. Sa katunayan, pabor sila sa pagpapasara ng Intex Nickel Mining sa Victoria, Oriental Mindoro. Ayon kay DENR Secretary Gina Lopez, hindi niya pahihintulutang manatili ang mga mining company na tuluyang sisira sa ating kalikasan. Nangako rin si Secretary Lopez sa mga taga-Oriental Mindoro na sasamahan niya ang mga ito upang maingatan ang kalikasan ng probinsya. Next year sana wala nang mahirap dito. And I want to let you know that in your fight for the environment, yung DENR is with you 1,000,000% of the way. Mayroon ng 23 mga minahan ang ipinasara ng DENR sa bansa. Umaasa naman si Secretary Lopez na tuluyan na siyang makakapasa sa Commission on Appointment sa kabila ng pagtutol at pagharang ng mga mining official. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Calapan, Oriental, Mindoro. Susunod sa ito ang balita. Philippine Drug Enforcement Agency pabor na muling maibalik ang sinuspinding anti-drug operation ng PNP kasunod ng muling paglipanan ng bentahan ng droga sa mga lansangan. 15 Chinese nationals at isang Pilipino arestado sa sinalakay na illegal online gambling operation sa Pasig City. Nasa 200 pulis na hindi nag-report para sa reassignment sa Basilan, ipinadidismiss na sa serbisyo ni PNP Chief Ronald De La Rosa. Binabantayan na ng Armed Forces of the Philippines o AFP Western Mindanao Command ang isang lugar sa Sulu na posibleng pinagtapunan sa labi ng binihag na Aleman na si Jurgen Kantner na pinugutan ng bandidong Abu Sayyaf. Ito ang balita ni Dante Amento. Patuloy nang hinahanap ng Armed Forces of the Philippines ang labi ng German kidnap victim na si Jurgen Gustav Kantner na pinugutan ng bandidong grupong Abu Sayyaf. Ayon kay Joint Task Force Sulu Commander Colonel Cirilito Sobihana, tinututukan na nila ngayon ang isang lugar sa Sulu kung saan pinaniniwala ang pinugutan ng biktima ng grupong pinamumunuan ni ASG Sub-Leader Muammar Askali alias Abu Rami. Yung area kung saan siya execute, no? Particularly sa Barangay Buansa, at kaya naka-focus yung attention natin doon ngayon sa recovery effort. Prioridad ngayon ng AFP Westmencom na ma-recover ang labi ng biktima upang agad na itong maibalik sa kanyang pamilya. Gayon din ang rescue operation sa mga natitira pang bihag ng bandidong grupo. Sa kasalukuyan ay 32 pa ang hawak na bihag ng ASG. 7 rito ay Pilipino at 25 ang foreign nationals. Tiwala naman ng AFP na sapat ang bilang at kakayahan ng kanilang tropa para sa pagsasagawa ng operasyon kontra ASG. Kung makita mo yung terrain dito, medyo may
may mga bundok, may mga swamp, may mga mangrove areas. Marami talagang pero but anyway, we are doing our best effort. Nanindigan din ang AFP na hindi sila nagkulang sa intelligence gathering kaya hindi napigilan ang pagpugot sa bihag na aliman. There is no failure intelligence. Patuloy ang ating gathering ng intelligence reports and information. Subalit, ang kabuuan ng operation natin against the Abu Sayyaf Group ay isang komplikadong sitwasyon at hindi purely intelligence information lamang ang involved. Positibo naman ang sandatahang lakas na makakamit nila ang target na puksain ang ASG sa loob ng 6 na buwan. Dante Amento, UNTV News and Rescue, Zamboanga City. Iniutos naman ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang pagpapatupad ng mas maigting na military operations kontra sa Abu Sayyaf Group o ASG. Humingi rin siya ng tulong sa China sa pagsasagawa ng patrolya sa Malacca Strait at Sulu Sea. Mula sa Malacanang, itong balita ni Rosalie Cos live. Rosalie, paano ito gagawin ng China at ng Malacanang? Okay, magandang hapon, Attorney Reg. Kanina ay binanggit ni Pangulong Duterte na isa sa mga hinihiling niya sa China na mag-provide nga ng magpapatrolya sa Malacca Strait at Sulu Sea upang maiwasan ang pagtaas ng insidente ng kidnapping, gayon din ng piracy. Ginawa ng Pangulo ang pahayag matapos na ipresenta ni Presidential Peace Advisor Secretary Jess Dureza sa Pangulo dito sa Malacanang ang 8 taong gulang na batang lalaki na na-rescue ng mga otoridad mula sa Abu Sayyaf. Tinukot ang bata at ang kanyang mga magulang sa Tayao, Zamboanga, Sibugay noong August 2016. Ayon kay Dureza, pinalaya ang mga magulang pagkatapos na magbayad ng higit sa 1 milyong pisong ransom noong nakalipas na taon, subalit hindi pinakawala ng bandidong grupo ang bata. Sa pakikipagtulungan naman ng local government officials sa Sulu at mga elemento ng Moro National Liberation Front na iligtas ang bata kahapon. Kasabay nito, inuutos na rin ni Pangulong Duterte ang patuloy na military operations at paggamit ng air assets sa pagtugi sa ASG. Sa ngayon, ayon kay Secretary Dureza, nasa 27 pa ang bihag ng teroristang grupo rito, halo na mga Pilipino, gayon din ang mga foreigners na binihag ng teroristang grupong Abu Sayyaf. Inihayag din nga ni Pangulong Duterte na hiling nito sa China na magpatrolya sa Malacca Strait at Sulu Sea upang maiwasan ang pagtaas pa ng bilang ng mga insidente ng pandurukot, ganun din ang pamimirata. Humingi naman ang paumanhin si Pangulong Duterte sa Germany at sa mga kaanak ng German kidnap victim na si Jurgen Kantner sa nangyaring pamubungkot at sinabing ginawa ang lahat ng paraan upang mailigtas ito, subalit di maaaring ibigay ng pamahalaan ng demand na ransom. Dagdag pa nito, hindi titigil ang pamahalaan sa massive operations nito laban sa ESG. Attorney Reg. Rosalie, ang tanong ko, paano nila gagawin itong pagpapatrolya ng China doon sa Malacca Strait? Is this going to be under an executive agreement o isang tratado na papasukin ng China at ng Pilipinas? Actually, Attorney Reg, inihayag ni Pangulong Duterte na wala pang nagiging tugon ang China sa isa sa mga request nga na binanggit niya. Marami siyang sinabing demand sa China nung lumapit ito kay President Xi Jinping. Pero until now, ay wala pa siyang nakukuha kung agree ba ang China sa kahilingan niya. Pero pangalawang beses na ito na inulit ng Pangulo na humihingi siya ng tulong sa China dahil nga malaki ang kanilang puwersa pagdating sa mga military equipment, sa pagpapatrolya dyan sa may Sulu Sea kung saan marami ang insidente ng kidnapping ng mga armadong grupo, hindi lang ng Abu Sayyaf. Maraming salamat, Rosalie Cos, nag-uulat ng live mula sa Malacanang. Samantala, ipinadidismiss na sa serbisyo ni Philippine National Police o PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ang nasa 200 pulis na hindi nag-report para sa reassignment sa Basilan. Ito ang balita ni Randy Forastero. Ipinatatanggal na sa serbisyo ng PNP Chief Ronald de la Rosa ang mga pulis na hindi tumugon sa reassignment sa Basilan. Sa kanyang pagdalo sa 23rd anniversary ng National Police College sa Silang, Cavite, inihayag ng Police Director General na nilagdaan na niya ang dismissal order ng nasa 200 pulis na nasangkot sa iba't ibang kaso. And yesterday, ang napirmahan ko, umabot ata ng mga almost 200 na yun. Pinirmahan ko na dinismiss ko sa service. Tatanggalin talaga natin yung mga eskalawag.
Magugulitang sa 310 police personnel na ipinadala sa Basilan, 54 lamang sa mga ito ang dumalo sa send-off ceremony nung nakaraang linggo. 15 araw ang ibinigay na palugit para magpaliwanag ang mga hindi nagpakitang pulis sa Regional Director ng PNP Autonomous Region in Muslim Mindanao at kung hindi sila susunod ay agad silang aalisin sa serbisyo. Karamihan sa mga pulis na ito ay nahaharap sa serious neglect of duty at criminal cases. Samantala, tiwala naman si General De La Rosa na magbabago ang 54 na pulis na tumuloy sa paglipat sa Basilan at gagamitin nila itong pagkakataon upang patunayang karapat dapat silang manatili sa institusyon. The cleansing has begun, and as you know by now, we have started dismissing police personnel found guilty of drug use, even as more cases of policemen involved in other crimes are now being reviewed for final resolution. Randy Forastero, UNTV News and Rescue, Cavite. Pabor si Philippine Drug Enforcement Agency Director General Isidro La Peña na ituloy ng Philippine National Police ang operasyon kontra illegal na droga dahil na rin sa kakulangan ng manpower ng ahensya. Ito ang balita ni Brian De Paz. Bukas ang Philippine Drug Enforcement Agency sa ideyang muling ibalik sa Philippine National Police ang kanilang kampanya kontra droga. Ayon kay PIDEA Chief Isidro La Peña, dahil kulang na kulang sila sa mga tauhan, limitado rin ang kanilang mga isinagawang anti-drug operations. Anya, kailangan talagang palakasin ang puwersa ng pamahalaan kontra sa mga nagpapalaganap ng illegal na droga, lalo na ngayong tila namamayagpag uli ang mga ito. Because of the need for manpower, especially at the municipal level, sa ngayon, the information we are gathering is that may recurrence nga ng mga activities ng mga drug pushers, street level pushing, and aside from the clamor of the local government executives, we are also receiving those information. Tiniyak naman ng PIDEA na kayang tamuhin sa 2022 ang layuning maging ligtas ang Pilipinas sa illegal na droga, lalo't buo ang suporta ng administrasyon dito. The vision, sir, of a drug-free Philippines is doable. The most effective way of awareness of the ill effects of drugs will be at the family. Samantala, isinapormal na ng Armed Forces of the Philippines at PIDEA ang kasunduan kaugnay sa gagawing operasyon kontra droga. Batay na rin sa direktiba ni Pangulong Rodrigo Duterte. Pinangunahan ng MOA signing ni PIDEA Chief Isidro La Peña at AFP Chief of Staff General Eduardo Año sa AFP General Headquarters sa Camp Aguinaldo. Tiniyak naman ng AFP na hindi matutulad sa Oplan Tokhang ang kanilang operasyon. Sa ngayon, nasa 1.18 million na ang drug user ang sumuko na at sumailalim sa proseso ng pamahalaan sa Drug Rehabilitation Program. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Camp Aguinaldo. Naaresto ng Philippine National Police ang 15 Chinese nationals at isang Pilipinong sangkot sa operasyon ng illegal online gambling sa Pasig City. Ito ang balita ni Grace Casing. Hawak ngayon ng PNP Anti-Cybercrime Group ang 15 Chinese nationals at isang Pilipino na nagpapatakbo umano ng illegal online gambling. Sa bisa ng search warrant, sinalakay ng mga tauhan ng PNP ACG ang opisina ng YD International Incorporated sa Pasig City na isang taon nang nag-ooperate ng virtual games nang walang permit mula sa Philippine Gaming Corporation. Ayon kay PNP ACG spokesperson Police Superintendent J. Guillermo, mga Chinese national ang target market umano ng mga ito. They are requiring a bettor to open an account from China. You can view it in China. So you cannot play or put your bet online without a Chinese bank. And you will be using also a Chinese phone number. Hindi naman naabutan ng mga pulis ang sinasabing may-ari ng kumpanya na sina Jonah T. at Mika Wang. Ayon sa ACG, tourist visa lamang ang hawak ng mga ito at ang ilan pa dito ay expired na, habang nagsilbi naman taga-ayos ng mga dokumento ang nahuling Pinoy. The role of the Filipino is like an interpreter, and he is responsible in leasing or signing in behalf of the company.
Susuriin naman ng mga otoridad ng mga nakumpiskang computer sets, printers, routers, cellphone, bank cards, digital storage at iba pang dokumento sa kanilang opisina. Ang mga naaresto ay naharap ngayon sa kasong paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Posible rin umanong magkaroon ng pananagutan ang may-ari ng building na inuupahan ng mga suspect. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Na ng mga otoridad ang sasakyan ng suspect sa pagpatay sa isang IT expert sa road rage incident sa Quezon City noong Biyernes. Mula sa Camp Karingal, may report si Mon Locson live. Mon, go ahead. Yes, Jella, ngayong hapon ay natingnan dito sa Camp Karingal ang Toyota Land Cruiser na ginamit ng suspect nang mapatay nito ang isang IT expert. Nangyari ng road rage sa Dito Hazon Corner, Quezon Avenue noong Sabado, February 25. Mabilis na natukoy ang sasakyan sa tulong ng mga CCTV at ng Land Transportation Office. Naklear na rin ang sasakyan na napagkamalian dahil sa mali plate number at AH8 ang plaka ng Land Cruiser. Babalikan po natin ang report ng yan ni Mon Locson live na nag-uulat sa Camp Karingal. Dumulog sa tanggapan ni Senator Richard Gordo ng pamilya ng SA-44 para hilingin na muling buksan ng Senado ang investigasyon sa Mama Sapano incident. Nais nilang paharapin sa Senado si dating Pangulong Benigno Aquino III upang alamin ang naging partisipasyon nito sa operasyon. Nababagalan din sila sa aksyon ng Office of the Ombudsman sa reklamong inihain laban kay Aquino, dating PNP Chief Alan Purisima at dating Staff Director Getulio Napeñas. Bukas naman si Senator Gordon sa hiling ng pamilya na SA-44 ngunit ipagpapaalam muna nito sa liderato ng Senado kung tama bang komite niya ang hahawak ng investigasyon. Nagprotesta naman sa harap ng Batasang Pambansa ang ilang mga guro at estudyante kasama ang ilang miyembro ng Makabayan Bloc upang muling ipanawagan kay Pangulong Rodrigo Duterte na ipagpatuloy ang usapang pangkapayapaan sa National Democratic Front. Gumawa pa sila ng Human Chain for Peace kung saan sinamahan sila ni Department of Social Welfare and Development Secretary Judy Tagiwalo. Kasi napakahirap po ng sitwasyon natin na may mga kalamidad na kaliwat kanan dahil sa bagyo, sa baha, sa lindol. Kailangan no sana mapag-usapan na ang ugat ng armadong conflict dito sa ating bayan at magagawa lang ho yan kung ma-resume ang peace talks. Sa ibang balita, posibleng madagdagan pa ang papasok na investments mula sa bansang Australia para sa mga isinusulong na development projects sa Mindanao. Ito ang balita ni Victor Cosare. Suportado ng bansang Australia ang Bangsamoro Peace Process simula pa noong 1996 sa isinagawang pagtitipon ng Bangsamoro Women Leaders kung saan panauhin si Australian Ambassador to the Philippines Amanda Gorley. Sinabi nitong kaisa sila sa anumang hakbang na may partisipasyon ng mga kababaihan. Part of our objectives through that support is to ensure that the process is inclusive, which of course means ensuring that women are part of that process and that their voices are heard as part of the peace negotiations here in the Philippines. Bahagi sa ayuda ng Australia sa Pilipinas ang pagbibigay ng scholarships sa mga taga Mindanao upang mapalawak pa ang kanilang kaalaman. Bukod dito, pinag-aaralan na rin ng Australia ang pagpasok ng karagdagang investments sa Mindanao. This next few days that I'm here, I'm having a meeting with the Davao Chamber of Commerce, and I've brought with me my trade and economic team from the embassy because we're very keen to look at how we can collaborate together to improve the economic development here in Mindanao. Ayon kay Ambassador Gorley, ilan sa mga potensyal na tinitingnan nilang industriya ay ang infrastructure, power, water at food and beverage. Subalit kung positibo ang pananaw ng Australia sa kalagayan ng Mindanao, negatibo naman para sa kanila ang isinusulong na pagbuhay sa death penalty sa Pilipinas. Australia does not support the death penalty. We don't have the death penalty, and we encourage other countries not to implement the death penalty. So we would hope that the Philippines does not proceed with the death penalty, but as I said, it is a matter for the government and the people of the Philippines. Sa ngayon, patuloy pang tinatalakay sa Kongreso ang naturang panukala. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Balikan naman
naman natin ang ulat ni Monokson hinggil sa suspect sa pagpatay sa isang IT expert sa road rage incident sa Quezon City noong Biyernes. Mula sa Camp Karingal, ito ang balita ni Monokson live. Yes, Mon, go ahead. Yes, Monica, ngayong hapon ay dumating na dito sa Camp Karingal ang Toyota Land Cruiser na ginamit ng suspect ng mapatay nito ang isang IT expert na nangyaring road rage sa Dito Quezon Corner Quezon Avenue Sabado, February 25. This na tukoy ang sasakyan ng mga CCTV at ng LTO. Napayos na rin ang sasakyan na pagkamalian dahil sa maling plate number na nakarating sa mga otoridad. AHA 3458 ang plaka ng Land Cruiser, AHA 3454 na unang napandaan naman ng PNP. Ayon kay Police Chief Superintendent Guillermo Eleazar, gumamit ng negotiator ang kamag-anak ng suspect na kinilalang si Fredison at Kenzo para makapagbunayan ang mga polis. Ayon sa mga kamag-anak, nakahanda silang makipag-cooperate sa PNP kung kahit voluntaryo nilang isinorender ang sasakyan. Subalit pa ito, tuloy ang manhunt sa suspect dahil hindi pa rin ito sumusuko. Wala ring impormasyon ng mga kamag-anak ng suspect kung nasaan na ito ngayon. Natawagan ng PNP mas makakabuti. Suko na lamang ito nang hintayin pa sila ang makahuli sa kanya. Kaso murder at kasampan laban kay Fredison at ang criminal investigation and detection unit ang hahawak sa kaso. And muna latest, balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Monokson, live na nag-uulat mula sa Camp Karingal. at 54 na araw na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. Operasyon ng buong Panda Coach Tourist Bus Fleet sinuspinde ng LTFRB kaugnay ng aksidente sa Tanay Rizal. Common Fund, planong buuin ng Besling College, Harana at Panda Coach Bus Companies para sa mga nasugatang biktima. Bubuo ang pamunuan ng Besling College, Harana Tours at ang Panda Coach Tourist Transport ng 1 milyong pisong common fund para sa lahat ng mga estudyante nakaligtas sa aksidente sa bus sa Tanay Rizal. Samantala, sinuspindi na rin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang buong operasyon ng Panda Coach Tourist Transport dahil sa questionableng financial statements na isinumito nito sa board. Ito ang balita ni Joe Wanano. Nagkasundo ang pamunuan ng Besling College of the Philippines, Harana Tours at ang Panda Coach Tourist Transport na maglaan ng 1 milyong pisong common fund bilang tulong pinansyal sa mga nakaligtas sa Tanay bus accident noong 1 linggo. Batay sa isinagawang unang pagdinig ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa insidente kanina, ang naturang halaga ay ilalaan para sa pagpapatuloy ng gamutan ng mga estudyante na nasugatan sa aksidente. Kaugnay nito, pinagsusumiti naman ng LTFRB ang mga respondent ng kanilang written document kung saan nakasaad ang magiging proseso, timeline at kung papaano lilikumin ang pera ng naturang common fund. Minabuti na lang ng tatlong parties to come up with an amount, a pooled amount by which they can address the costs that they have to be confronted with, insofar as the victims are concerned. Whether it be 1 million, 2 million, or 3 million, as I said earlier, we require them for a written submission of this common fund that they were telling the board. Kasama rin sa mga hinihingi ng LTFRB ang kumpletong listahan at mga dokumento na nagsasabi kung magkano na ang kabuuang gastos na sinagot ng Panda Coach at ng Besling College sa mga biktima ng aksidente. Nagreklamo naman ang ilang mga magulang dahil hanggang sa ngayon ay wala pa umano silang natatanggap na anumang tulong mula sa Panda Coach Bus.
Wala pa po, wala po kaming natatanggap ni Panda, ni etc. ni ano. Estimate ko umabot ako po ng 7,000. Tapos sa ngayon po nag-ano kami kay Amang, umabot na po kami ng 10,000. Samantala, sinuspindi na rin ng LTFRB ang kabuoang operasyon ng 19 na bus unit ng Panda Coach Tourist Transport matapos na matuklasan na questionable ang audited financial statement na isinumiti nito sa board. Nagulat kami na yung audited financial statement that they submitted to the board to justify the sale and transfer of the entire 19 units of Sitio Lucia to Panda Coach Tours. They only have something like 2.7 million assets total. Bukod sa Panda Coach, nais rin ng mga magulang ng mga estudyante na masuspindi ang operasyon ng Harana Tours. Subalit ayon sa LTFRB, kinakailangan muna nila itong pag-aralan ng mabuti at kumalap ng mga kaukulang ebidensya bago madesisyonan kung babawiin o sususpindihin ang prangkisa nito. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Sa iba pang balita, sang-ayon ng medical experts mula sa iba't ibang bansa sa paggamit ng anti-dengue vaccine kaugnay ng National Immunization Program ng DOH. Naniniwala sila na dapat health experts ang mamili ng gagamiting bakuna at hindi mga politiko. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Suportado ng mga health expert mula sa iba't ibang bansa ang dengue vaccination program ng Pilipinas. Ayon kay Professor Zulkifli Ismail ng Malaysia, bagaman hindi pa ipinatutupad sa bansa nila ang paggamit ng naturang bakuna para sa dengue, ay saludo sila sa Pilipinas dahil may hakbang na ang Department of Health upang sugpuin ang sakit na dala ng Aedes aegypti. It is approved in 14 countries at the moment, and it is used in the public sector among school children in the Philippines, and that's a good move. Ayon naman kay Professor Usa Thesiakorn ng Thailand, wala silang nakitang safety at health issues sa pagbibigay ng bakuna sa dengue dahil subok ito. The evidence-based, the vaccine was given to more than 40,000 people, like Professor Bravo said. And we didn't see any safety concern. Aprobado na rin ito anya sa ibang bansa kaya dapat ang ibigay na lang sa mga eksperto sa kalusugan ang pagtukoy sa tamang bakuna. Once I was in a Congress hearing and I mentioned to them that prioritizing vaccines need an expert in vaccine to be able to really make recommendations, just as WHO is recommending it. This vaccine, if it's used properly, will decrease transmission. It'll decrease epidemic activity. It'll decrease, it's been shown very nicely that it decreases severe disease. It decreases hospitalization, and therefore it will decrease deaths. Sa ulat ng Department of Health sa taong 2016, umabot sa 200,000 ang bilang ng kaso ng dengue sa bansa at isa ang Pilipinas sa Asia na may mataas na record kaugnay nito. Samantala, nakatakda namang ipatupad ang ikatlong dose ng pagbibigay ng dengue vaccine sa mga batang nasa edad 9 na taong gulang pataas sa public schools sa mga piling rehiyon. Sa mga hakbang ng mga eksperto upang pababain ang kaso ng dengue sa iba't ibang bansa, inaasahan ng mga ito na matatanggal na ang dengue sa mga itinuturing na panganib sa kalusugan lalo na sa mga kabataan upang hindi na umabot pa sa libong bilang ng mga namamatay dahil sa dengue taon-taon. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Quezon City. At karing kay katamong balitang Promdi. Linuwal na ng Philippine Institute for Volcanology and Seismology of PHIVOLCS ang drone video king maluwala sa pinsalang likuanan ng magnitude 6.7 alindul karing mapilang lugar king Surigao del Norte. Uli na ning drone camera mayakit ing Rapture o pangabitak daring Marangle pati na ring Metibag Agabun karing barangay king Macopa, Honrado, Ampong, San Francisco. Nung aga nakatamo walula ring mete kabang may git king dinalan lading mena sakit king masika na pamaglindul king Surigao anyang February 11.
Sinalaki dering otoridad di nga duwang pagsuspetsyon ng cybersex den King Los Baños, Laguna ng Dingabak. Ining report ng Sherwin Kulubong. Matapos ang isinagawang briefing ng Los Baños Police at mga tauhan ng Regional Anti-Cybercrime 4A, agad na tinungo ng mga ito ang dalawang bahay na hinihinalang ginagawang cybersex den sa Barangay Timugan at Barangay Malaking Bato alauna ng madaling araw kanina. Nahuli sa operasyon ang dalawang transgender na kinilalang si alias Madam Ibet at Madam Jaira. Maintaining cybersex kasi nagsho-show po sila para sa kapalit po yung bayad. So may payment kapalit ng kanilang pag-show para sa mga foreigner. Kasi allegedly po nag-extort din po sila doon sa mga client nila. Pinabulaanan naman ng dalawang suspect ang akusasyon. Kung nagsa-cyber po ako, di sana po nakita nyo po nag-uubad ako dyan. Ang gamit ko lang po ay laptop. Ang mostly pong ginagamit doon po ay computer. So wala po kayo makikitang showroom po dito. Wala, nagsolo lang kami. Kasi nga mainit na. Ngayon hindi na ako nagawa. 3 weeks na nga po. Kasi nagbago sila ng modus. Instead na sa isang bahay dalawa o kaya 4 o 5 na nag-ooperate, ang ginawa nila is sa isang bahay isa na lang talaga ang sumasampa. Kung tingnan mo itong mga resibo nila tsaka yung sa napasok nating website, continuous pa rin sila. Nakuha sa mga suspect ang dalawang laptop at iba't ibang mga gadgets. Nagpaalala naman ang hepe ng anti-cybercrime sa publiko na umiwas sa mga porn sites upang huwag mabiktima ng extortion. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Laguna. At yan kay katamong balitay, ba't king miyayaliwang lugar king kay katamong bansa. Ako'y Frima sa Longga Gloria, Maya Pabeng. Makauuwi na sa Pilipinas sa isang grupo ng Filipino medical staff na ginawang bihag ng Islamic State militants sa Sirte, Libya. Ito ang balita ni Marge Pelay. وصل المبعوث الخاص للرئاسة الفلبينية قادما من العاصمة مانيلا لاستلام الطاقم الطبي الفلبيني الممرضات والممرض والطفلة الصغيرة التي يبلغ عمرها 10 شهور. هؤلاء الطاقم الطبي كان متواجد كممرضات بمستشفى ابن سينا بمدينة سرت. تم احتجازهم من قبل تنظيم داعش الإرهابي وتم تحريرهم من قبل قوات البنية المرصوص. Formal nang na-turn over sa mga kinatawan ng pamahalaan ng Pilipinas ang mga Filipino medical worker na nabihag ng teroristang grupong Islamic State sa Sirte, Libya noong 2015. Personal na nagtungo si Foreign Affairs Undersecretary for Migrant Workers Affairs Jesus Yabe sa Tripoli sa Libya upang sunduin ang mga ito na kinabibilangan ng 7 babae, 1 lalaki at 10 buwang gulang na sanggol. Ayon sa isa sa mga binihag, halos araw-araw ay nangangamba sila sa kanilang kaligtasan dahil sa marahas na pagtrato sa kanila. Nung kami po ay pinersa maging Muslim, pinalaya po kami pero may kondisyon na magtatrabaho kami bilang nurse ng hospital nila at tuturuan namin ang mga ICs ng mga emergency cares at ng nursing course. Hindi maganda po ang aming naging experience sa kanila dahil araw-araw po kami naninirahan sa takot na hindi namin alam kung ano ang mangyayari sa amin at lagi nilang sinasabihan kami na kung kayo ay lalabas ng cert, papatayin namin kayo, papatayin namin. Ang grupo ay pwersahang pinagtrabaho ng mga terorista sa isang ospital sa Sirte kung saan dinadala ang kanilang mga kasamahan na nasugatan sa bakbakan. Noong Disyembre ng nakaraang taon, nabawi ng pwersa ng gobyerno ng Libya ang Sirte mula sa mga terorista. Noon din ay pinakawalan na ng mga ito ang kanilang mga bihag, kabilang na ang mga Pilipino at iba pang dayuhan. Marge Pelayo, UNTV News and Rescue, Philippines. And for the news abroad, children and senior citizens caught off by deadly floods in Chile have been rescued by a military helicopter as the Andean nation grapples with an unusually wet weather phenomenon. Efren Castillo reports. Chile movilizados helicópteros militares el lunes en áreas afectadas por las inundaciones del país para rescatar residentes que han sido cortados después de un periodo húmedo ha afectado a vastas zonas del país. Unos 450 ciudadanos que han quedado aisladas por las inundaciones y las fuertes lluvias han sido rescatados por helicópteros.
muchos de ellos niños y los mayores. No tenía el corazón, le faltaba remedio. Las lluvias han hecho correr ríos a punto de estallar en todo el país, incluyendo el área metropolitana de Santiago de Chile. Muchos residentes locales han sido tomados por la sorpresa por la ferocidad de las lluvias. Fue súper angustiante porque fue en 5 minutos empezó una lluvia suave, de repente se transformó en granizo, empezó a caer un río por todas las calles y a los pocos minutos se empezó a llevar parte de las casas, incluida la residencial donde yo estaba. Conteo de muertes de la oleada de tiempo mojado que han afectado a 18, pero hay temores de que pueda continuar incrementando una vez falta ciudadanos se tienen en cuenta. En el área de Calama, Chile, de policías recorrido el área cerca de un río local, medio de informes, un joven ha dejado llevar por las fuertes corrientes. Pero el río de movimiento rápido ha obstaculizado la búsqueda. En este momento, por la fuerza de la agua que va al caudal, es imposible que el personal GOPE haga lo que es buceo. Entonces en este momento solamente se están recorriendo lo que es la ribera del río en dirección del caudal. El abastecimiento de agua potable por más de 1 millón de hogares en Santiago también había sido afectado por el clima por daños causados infraestructura en el área metropolitana. El raro fenómeno del tiempo húmedo en Chile fue causado por un frente frío que golpea los Andes. Efren Castillo, UNTV Noticias de Rescate, América Latina. At least 3 people were killed and 2 others were injured on Monday after a small plane crashed into a neighborhood near the airport in Riverside, California, destroying a home and touching off fires in several others. Riverside Fire Chief Michael Moore said that one of the injured passengers gave the most accurate information that there were 5 people on the plane. An injured individual had also told rescuers they were from San Jose for a cheer conference at Disneyland this week. A spokesman for the Federal Aviation Administration said that a Cessna 310 crashed under unknown circumstances about half a mile northeast of Riverside Municipal Airport. Australian counter-terrorism police arrested an unidentified man after a raid on a countryside property on Tuesday. The man was accused of helping the Islamic State to seek help in developing missile technology, the first arrest of its kind in Australia. Dozens of police, including officers with metal detectors, raided their property in Young earlier on Tuesday. The Australian-born man, who was trained as an electrician, was expected to face court later on Tuesday, police said. This operation does not relate to any planned terrorist attack in Australia. Police will allege that the man arrested has sought to advise ISIL on how to develop high-tech weapons capability. And those are the stories making headlines from around the world. I'm Darlene Basingan. Good evening. Mainit na tinangkilik ng mga overseas Filipino workers sa iba't ibang panig ng Asia ang screening ng advocacy film ni Kuya Daniel Razon na Isang Araw, Ikatlong Yugto. Ito ang balita ni Mary Jo Maleriado. Dito sa makasaysayang Capitol Theatre sa City Hall sa Singapore, ginanap ang movie screening ng Isang Araw, Ikatlong Yugto na mula sa direksyon at panulat ni Mr. Public Service Kuya Daniel Razon. Bukod sa ating mga kababayan mula sa iba't ibang bansa sa Asia, Australia at Middle East, dumalo rin dito ang ilang opisyales ng Embahada ng Pilipinas sa Singapore sa pangunguna ni Ambassador Antonio Morales. Humanga ito sa tema ng advocacy film ni Mr. Public Service. Anya, malaki ang maitutulong nito sa ating mga kababayan, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa iba't ibang bansa. Ang pelikulang ito ay isang pagpapakita ng mga
pangyayaring nagaganap sa ating bansa sa kasalukuyang panahon, kabilang na rin ang mga suliranin sa illegal na droga at sa krimen. At sa aking palagay, ang ating mga kababayan sa ibang bansa ay mabubukasan ang kanilang mga mata sa pamamagitan ng panunood ng pelikulang ito. Kaya maraming salamat kay Brother Daniel Razon sa pagpapalabas at pagpaproduce ng pelikulang ito. Naantig naman ang damdamin ng mga manonood sa bawat eksena ng pelikula. Sobrang ganda niya, nakaka-relate kami. Bilang single mother, parang naano agad ako kung ano yung dapat kong gawin. Tsaka yung pagtulong sa kapwa, walang pinipiling panahon, lugar. Basta kung ano sa puso mo na tumulong, kailangan dapat tumulong anytime. Samantala, ikinatuwa naman ni Kuya Daniel na naintindihan ng mga manonood ang mensaheng nais niyang iparating sa pamamagitan ng pelikula. At sa awa ng Diyos ay nakikita naman siguro natin yung response from the moviegoers na naintindihan nila kung ano yung mensahe ng ating gustong iparating sa kanila. Sa lahat ng mga kababayan natin, maging sa mga hindi natin kababayan na nanood ng ating pelikula, maging sa ating mga ambassador, sa ating mga consul na pumunta dito sa Singapore, yung mga nasa from other countries na bumisita dito sa Singapore para panoorin yung ating movie dito sa Capitol Theater dito sa Singapore. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon for this opportunity at sa lahat ng mga sumuporta, and we do hope na nagustuhan po ninyo yung ating movie, and we're inviting you already para po doon sa mga susunod pa nating mga gagawing pelikula. Sana patuloy nyo po na tangkilikin yung ating hikain na makapag-impart ng maraming mga gandang mga bagay sa pamamagitan naman ng pinilakang tapping. Sa pamamagitan ng pelikulang Isang Araw, Ikatlong Yugto ay naiparating sa ating mga kababayan dito sa Singapore at sa ibang bansa sa mundo ang realidad na nagaganap ngayon sa ating bansa. Naging inspirasyon ito sa mga OFWs upang mapanatag para sa kanilang mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Merejo Maleriado, UNTV News and Rescue, Singapore. Mahigit sa 600 residente sa isang barangay sa Rizal Province ang napaglingkuran sa libreng medical mission ng UNTV at Members Church of God International. Ito ang balita ni Jenica Cruz. Sa pulubunduking bahagi sa Antipolo City, sa lalawigan ng Rizal, matatagpuan ang Barangay Kalawis na pangalawa sa pinakamalaking barangay sa lungsod. Karaniwang hanap buhay dito ng mga residente ay ang pagsasaka. At dahil malayo sa bayan, hirap ang mga tao dito na makakuha ng atensyong medikal. Kaya naman hiniling ng Rotary Club Rizal Centro sa UNTV na magsagawa ng libreng medical mission sa lugar. Pinabigyan naman ito agad ng himpilang katuwang ang Members Church of God International. Lubos naman ang tuwa ng mga residente sa Barangay Kalawis sa hatid na serbisyong publiko sa kanilang lugar. Kabilang rito si Nanay Azucena Simon na sinamantala ang pagkakataon at dinala ang mga anak sa medical mission. Malaking bagay din to po sa amin dahil may libre na medical mission. Makakaluwag kami sa gastusan ng kagaya magpabunot ng ngipin, makalibre kami. Umabot sa mahigit 600 Antipoleño ang napaglingkuran sa libreng medical, optical, pedia at dental services. Bukod pa rito ang nabigyan ng libreng gamot. Mayroon ding natulungan sa kanilang problemang legal. Nagpapasalamat naman ang Rotary Club Rizal Centro sa UNTV at MCGI dahil sa walang sawa nitong pagtulong sa ating mga kababayan na nangangailangan. Kami nagpapasalamat unang-una sa pangatlong pagkakataon, pinagbigyan ang Rotary Club of Rizal Centro ng klinik ni Kuya. At nakita naman namin na talagang malaki ang pangangailangan din dito. Kita nyo naman, 8 o'clock pa lang ng umaga, 70 na yung nakapila para magpabunot ng ngipin. At sana patuloy yung partnership ng Rotary at ng grupo ni Kuya. Jenica Cruz para sa Serbisyong Kasangbahay. At yan ang ating balita sa entertainment and public service ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, Atty. Reg, Angela, and Monica.
Maraming salamat, Talia. At yan po ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ang buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.